Bro, with all sa lahat ng mga na-experience mo sa life mo, bro, being galing sa life mo dati, kung gusto nilang malaman yung life mo dati, panoorin na lang nila yung Flip Talk, no? Yung Yup. testimony mo to being a rapper na ngayon ay youth leader din at the same time. Bro, ano yung gusto mong malaman? Ano yung gusto mong malaman ng next ano yung sa tingin mong something important na dapat malaman ng next generation sa atin? Okay. Napakasimple lang. Jesus is our Savior. Yun lang. So, for me, kung bakit gusto kong malaman nila yan. Yung nauuso yung ano ngayon sa mga kabataan, yung pagiging agnostic, pagiging atheist, parang nagiging trend sa kanila ngayon no? Hindi ko alam kung nakikibagay lang sila or nakikiuso or talagang malaki ng impluwensya, no? Ng mga tao na agnostic or atheist, no? But for me, one thing na gusto kong malaman nila, that Jesus is our Savior. Napakasimple lang. Jesus is our Savior. Kailangan nila i-accept si Jesus as their Savior, no? So, kung nakikiuso sila sa pagiging agnostic or atheist nila, isang tabi nila yon. One thing they should know is Jesus is our Savior. That's one thing lang na gusto kong malaman nila. Amen. Praise God. Bro, bakit pala yung share mo? Is this something common sa mga taong, sa mga youth na piniministeran mo? Sa amin, awa naman ng Diyos, wala, no? But, syempre tayo, hindi lang naman church, bahay yung ginagalawan natin. Syempre, nagtatrabaho din tayo sa labas. And, lately lang, nasa BPO industry tayo. And, I met some people, no? I met some people na ang edad nila is 18 hanggang 23. Napakabata there. So young, but alam mo yun, hindi ko alam nila nakukuha yung idea na sila agnostic daw sila, atheist daw sila, hindi sila naniniwala na may Diyos, hindi sila naniniwala na may creator. And siguro nung time ko sa BPO industry, siguro I met 4 of them. Agnostic and atheist. So for me, ako nung kabataan ko kasi hindi ko alam yung agnostic hindi ko alam yung atheist Hindi ko alam yung may mga ganun palang tao. But in this generation, hindi ko alam, parang ang popular sa kanila nung ganung idea na agnostic sila, atheist sila. No? Hindi ko alam kung totoong yun ba yung pinaniniwalaan nila or na-impluensya lang sila ng paligid. No? Kaya ako nasabi na one thing na gusto kong malaman nila, Jesus is Savior. Jesus is real. God is real. Yun lang. Kaya ano din bro no? Yun din yung kahalagahan na tayo as mga taong ginagamit ng Lord to share the gospel. Mahalaga rin talaga na we know how to reason out our faith. Oh yeah. Dapat may ganito ka rin. Oo, kumbaga hindi lang natin sinasabi na basta maniwala kayo. May reason, meron basihan kung bakit dapat yung pinapaniwala. Actually, based sa experience ko, bro, mas madali pang makipag-usap sa mga taong atheist kasi syempre galing ako sa dati bro, 'di ba? Galing ako sa banda. So, kumbaga pag sa mga ganyan, maraming mga tao na parang sinasabi nila mga atheist talaga sila ganyan. Pero mas basic experience ko, mas madali pa kasing patunayan sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos na may Diyos kaysa doon sa mga sinasabi na naniniwala sila kay Diyos. Naniniwala sila sa Diyos pero like yun nga, kumbaga galing sa ibang religion. So parang medyo mas challenging kausapin yung mga ganong tao. No? So, I mean, naman sa experience ko yun. No? So bro, solid no, solid yung iniwan mong mensahe para sa susunod na generation and truly I believe no na kung bakit nasabi ni Dawit yun kasi yung ito real talk to na yung
yung Christian or yung biblical way of living is the best way of living. Bakit? 'Di ba? Hindi Totoo, brother. just not being religious, no? Pero ano ba yung tinuro, ano ba yung mga bagay na itinuro sa Bible, 'di ba? Yung alam mo, ang weird nga 'di ba, yung sa mga nagsasabi na atheist sila ganyan, pero basta maging mabuti ka lang sa kapwa mo. Yes, okay, mabuti ka sa kapwa mo. Pero bilang agnostic kasi, bilang atheist, wala silang basehan nun. Bakit ako kung walang Diyos, kung hindi totoo yung Bible, bakit ko kailangan maging mabuti? Kung clump of cells lang tayo, na bigla lang tayo pumutok at wala tayong purpose, wala tayong reason. 'Di ba? Ba't ko pa kailangan magpaputing tao kung ganun, 'di ba? So, alam mo yun, I mean, so and yes, kumbaga hindi na lang doon. Eto bro, medyo ganun pa rin, biblical way of living. Discuss din natin real quick, no? Kung bakit yun yung best way to live. Na Jesus is Lord, no? One woman, one man marriage. Diba? Kung marami lang mga tao na susundin yung disenyo ng Diyos na yun, ng way between babae at lalaki, mababawasan yung mga may HIV. Sure, tama. Mababawasan yung mga batang lalaking walang magulang, walang tatay or walang nanay. Mababawasan yung mga taong mga bata na born out of lumaki ng broken family, na born of wedlock. No? Diba? Mababawasan yung mga teenage pregnancy. Yup. Diba? Kaya yes, para sa next generation, tama yung sinabi ni Kuya Dawit nyo, Jesus is Lord, and yung Christian life or yung biblical way is the best optimal way kung gusto nating mag-flourish yung humanity.